Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Now, we're going to talk about the draft framework by Grant Williams and James Mark Treatment, Understanding by Design. Everybody, please read the intended learning outcomes. Discuss the draft model of creative design with illustrations from various subject areas. Suggest suitable tasks given the CS&PS. Suggest appropriate criteria in evaluating creative tasks. Plan for performance assessment using the draft model. Revise existing PAs using the draft model. So now, I hope binasa niyo yung reading materials na sinend namin ng advance. So, to know na nagbasa talaga kayo, I will be calling randomly. What is the draft model? Anyone would like to? Aleja? The draft model is, ang G is for the goal, ang R is for role, A is for audience, S is for situation, P is for product, performance and purpose, and S is for standards. Okay, thank you. Anyone who would like to volunteer about what is draft? Okay, Miss Nesho. Draft model is a framework to design authentic performance standards. Thank you. Sa lahat ng sinabi ni Miss Bantas and Miss Nesho is tama po yun siya. So, ang draft po is, it is a framework for designing authentic tasks. So, it is the framework para ginagamit ng mga teacher para mag-design ng authentic tasks. So, this guides the teacher para makagawa sila ng authentic task na nag-mirror ng real world situation. So, next is the purpose of draft is to assist the teacher in creation of performance tasks that could mirror real world challenges and para ma-apply ng mga students yung kanilang mga knowledge in more engaging and meaningful way. So, what is the draft model? Here is some guiding question para gawin yung inyong draft, i-draft yung inyong draft framework. So, first is for goal. You need to include the question. You need to consider the question, what is the challenge or end result? Para malagay nyo yung kung ano ba talaga yung pinaka-purpose ng task ninyo. Next is, what role does the student assume? So, sa role, ito yung role or character na i-assume ng student doon sa scenario na inyong sa scenario ng task ninyo. Then, the audience will be the beneficiaries of sila yung makaka-benefit doon sa solution na gagawin ng kung ano man ang role ng students na i-assume nila. Next is the situation. So, the situation, we need to consider what is the context for the scenario. So, here, sa situation, kailangan natin, as a teacher, kailangan natin ibigay dito sa scenario kung ano yung magiging problem na isi-solve ng student sa scenario na ibibigay natin. Next is the product, performance, or purpose. So, dito sa PPP, you need to consider the question, what will the student create or do? So, ito na yung magiging product or end output ng mga gagawin ng mga students nyo. So, the standards is, ito yung criteria kung paano i-evaluate ng audience, yung
yung product na ginawa ng role ng students sa action nila. So, why use trust? So, anyone who would like to volunteer? Sige, mag-ulan na lang. So, para sa iyo, Mr. Ducky, ano ang engagement? So, engagement is real world relevance and clear roles for students. So, ayon sa binasa mo, ano ang pagkakaintindi mo dito sa real world relevance? Real world model. I think the activities that mga activities na pwede siya i-apply sa real world or situation na makaka-engage siya as students. Okay, thank you. Who would like to add to Mr. Rena's answer? Mrs. Alea. Alea Bantan. Kailangan daw po dito na super relevant na klaro yung role na dapat ginagawa ng students. So sa aming collaborative work po dito po is PS namin po para mag-clarify lang po is kailangan po namin bumuo ng isang plano o inisyatiba po na makakatugon po sa isyong pangkapaligiran sa grade 10. So yun po yung aming gawain po na dapat na ma-perform ng students po. At saka dito po is, ang kagandahan lang dito po is relevant po siya sa ngayon pong panahon kasi dito is dapat po yung environmental action plan na mabuo po ng mga mag-aaral ay dapat na magagawa nila ng paraan or matutugunan nila yung isyong pangkapaligiran sa kanilang komunidad. Okay, thank you. Ang sagot ni Miss Alea and Mr. Dakit ay tama po yun siya. Yun ang isa sa importance ng paggamit ng RAS ay engaging ito siya na task. So, ang students mismo ang parang ma-experience mismo ng student kung ano yung nasa real world challenges. Next is the challenge. Wala pang mga asawa yan. Kawawa naman kami. So challenge po sir is the task for higher order thinking and creativity. So dito po sir is kailangan na ang mga kailangan na ang task is that makakapag ano siya sa ano ng students is that dapat magkakaroon ng divergent thinking or thinking outside the box in order for them to explore more sa higher order thinking skills ng mga estudyante po sir upang mas makapagbigay pa sila na mas malalim na pag-unawa po sir. So, tama yun, no? Thinking outside the box. So, yun yung point out ito sa challenges. So, dapat para makakalisip yung students ng mga new ideas para sa mga challenges. Then, the RAS also has the importance of transparency. Kasi, here ang expectation and criteria nito. So, pag bibigay ka ng RAS model na authentic assessment, kailangan mo munang ibigay yung criteria sa mga students mo para alam nila kung ano yung i-check sa output nila. Next is the alignment. So, may direct connection ito sa content standard and performance standard ng ating curriculum. Next.
ano doon sa item na yun ang mali and kung bakit siya mali. Pero before that, let us discuss further the components of the graph. So, Huwag na i-discuss kasi dapat alam mo. Go directly to the point. here is our example. So next is the activity. So, the content. Who would like to read our content standard? Miss? Learners learned that science inventions have brought about major changes to our daily lives. And next, performance standard. Who would like to Miss Alice? Performance standards by the end of the quarter, there is and all the content that evaluate the data related to current issues and concerns. So, according sa definition ng goal natin is, alin sa dalawang goal na ito ang sa tingin nyo appropriate para ilagay sa ating graph framework. Okay. Yung goal number 1 ba, invent a substance that addresses the community's concern about an environmental issue, or ang goal number 2, which is to propose a ready fertilizer and pesticide solution from the market that could be useful for the specific farmer. I will be giving you a time from me, tapos magtatawa ko ulit. Okay? So, anyone who would like to volunteer and share their answer? Okay, magtatawag ako, ma'am. I think, sir, the appropriate goal for that performance standard is goal number 2, sir. Because goal number 1, students need to invent a substance. And I think grade 5 students cannot do that. So mas better po yung goal number 2 because grade 5 students, they may propose R&D fertilizers and pesticides na makikita po nila sa market na pwede pong maging useful sa mga farmers. Ayon sa kay Miss Lesho is ang goal number 2 daw. So, anyone who has a different answer? This is about the number 1. Goal 1. So for me, I think mas appropriate ang goal 1. According sa performance standard siya. Yung we're na concerned with the community. So dito na-address yung lahat ng concern doon dapat sa community. Kasi sa goal 2, nakaspecify lang kasi siya sa order. So parang hindi involved lahat ng community doon sa parang hindi na-address kung ano yung concern ng community. So, tama yun siya. Ang strategy ni Miss Tumantila is maganda kasi tumingin siya sa content standard and performance standard natin kung na-address ba yung mga concerns mo. Pero how about, sir, na sa mga LSA 5 po na mag-invent? Kasi, Kalma! Masyadong kinaya ka. kasi ang ito is parang scenario lang. Scenario lang, di ba? Hindi po sila mag-i-invent, like literal na mag-invent talaga sila ng fertilizer. It is just as yung scenario, yung context, sa context lang. Okay, I think mahalaga or my point ang class actually in raising the practicality ng goal. Kasi dapat kinonsider din yung practicality, no? Ang point lang ng teacher natin class, when checking for goal, make sure it is aligned to the objectives. Yun lang yung punto niya doon.
hindi niya na analyze yung nilagay niya kasi dapat yung doable din, feasible din dapat na goal. So tama rin talaga yung mga nag-raise na practicality. Alright. Let's go. Next item. Same content standard and performance standard pa rin. So, for you, who like all of you? Miss Adeline na. Sa content standard is about science and yung role number 2 po kasi about siya sa history. Sa ego. Thank you, Miss Adeline. So, sa tungkol ni Miss Adeline is tama po. Kasi yung chemist is parang siya yung appropriate, like sila yung mga nag-invent ng mga substance para sa mga fertilizer. So dito sa ODS, same CS and PS pa rin. Sa tingin ninyo, ano yung mas appropriate na ODS sa gagawin ng young chemist? Anyone who would like to go? Okay. May mga cake bala. Okay. Mr. Haveliana. Haveliano. Yes. So I think po sir, ang dapat po na audience po yung isang audience number po is ng local community farmers. So, ayon sa definition ng audience natin is back to mo is local community farmers. So, bakit hindi yung students? So, pwede naman maka-benefit yung students. Halimbawa, malaman nila alam sa nila. So kasi po base po sa ating performance standard po no is naka-focus po siya sa concerns ng community kasi yung mga student po kasi sila po yung parang sila po yung gagawa po ng activity and yung maka-benefits po ng mas malaki po yung benefits na makukuha ng mga local farmers. Maganda yung strategy ni Mr. Haveliana. Tumitingin ka sa tinitingnan niya ang alignment ng audience sa ating standard. Situation. I will give you 30 seconds. Please. Analyze the situation. Kung alin yung mas appropriate situation para sa ating content standard. Miss Mantas. Ang aligned po dito na situation po ay ang situation ng person po. Kasi kung makikita natin po sa PS po yung gathering information related to environmental issues and insert in that community. So, yung highlight na word po dito is community po. And then yung situation 2, align po siya doon sa PS po. So, tama yun siya yung sinabi ni Miss Mantas. Pero may hinahanap pa po akong sagot dito, like other basis nyo kung paano, ang tamang sagot dito is yung situation number 2. And paano yan siya, bakit yan yung tamang sagot? Ano yung meron sa situation number 2 na wala sa situation number 1? Bumunot ka na nanalo.
student po, sir. So, tama yung challenge ko. Nakakita niya yung nakapansin niya yung problem. So, mas specific yung problem dito sa naginigay sa situation number 2. Kasi hindi na specify yung problem natin sa situation number 1. Item number 5. Sa tingin ko, ano yung mas appropriate na product performance sa iyo. Ano yung sagot mo? Ang sagot ko, sa ako niya sagot niya number 1. Bakit sa tingin mo yung number 1 ang appropriate na PCC natin? Number 2 na lang eh. Ay, sa number 2 na lang eh, para mas makuha na lang. Ano, mabawasan ng mga business sa panahon ng harvesting masagana ng mga farmer. Bakit sa tingin mo hindi tama yung number 1? Number 1 po sagot niya, sir. Number 1 sagot niya, sir. Ay, ang sa number 1, success na kayo mo mga business ng para manurish ang mga pananong na para magtambo. Nakatutod sila sa mga pesticide na para mabawasan ang mga pesticide sa mga pananong. So pag wala si mga pesticide, tambok ng mga pananong, mas makaharvest sila sa masagana. Tapos sa number 2, success sila na makahimo si mga isang machine para mabawasan ng mga trabaho sa farmer o papadali. So ang tamang sagot ay Next is the item number 6. Can we go back? Diyan sa PPT class, kumbaga, detalye yan ng goal. Alright, related yan sa goal. So, dapat, hindi dapat ganyan na ang pagkasulat ng product performance sa may specifics, may details yan. Kung halimbawa, o sige, sabihin na natin, naka-invent siya, ay invent ba ng fertilizer? Yes, pesticide. Formula. Insecticide. So halimbawa na, meron siyang na-invent na fertilizer. So ngayon, ano ba ito? Ilalagay niya ba or idinitalye niya ba paano niya in-invent yung fertilizer? Tinest niya ba? So nakalagay yun sa PPT lahat ng detalye na ipapasa nila sa teacher. Okay? So hindi lang ganyan dapat ang sige, let's go to the last one. Sa tingin ninyo, ano yung mas appropriate na standard na gamitin natin para sa ating task? Castanyen. Number 2 po, sir. Bakit sa tingin mo yung number 2 ang appropriate na standard? Mas detailed siya and specific siya sa kanyang sa kanyang purpose na gagawin. Nakafocus siya sa effectivity ng kanyang So, tama yun siya. Ang standard number 2 natin is more detailed siya. So, mas yung kailangan
ma-achieve ng young inventors natin. So, that makes the standard number 2 more appropriate. So, here are the samples of graphs which are so, you need to consider this from yes, sir. On making your graphs slide. May question daw dito. Ang gagamitin po ba na medium ay pwede po ba Filipino po or English? Aralin ko dito na dito. Pilipino, di ba? Ang video mo din sa Pilipino kayo dapat. Ano bang tanong nyo? Any clarifications? Ha? Ang